So guys, ito na nga yung part 2 ng island hopping namin sa Caramuan, Camarines Sur. Yung pangatlong stop nga namin sa Matukad Island. Itong island nga na to, matagal ko na siyang naririnig na maganda siya at interesting siyang puntahan. Kaya isa rin talaga to sa mga island na gustong-gusto ko talagang mapuntahan dito sa Caramuan. Nandito daw kasi yung mahiwagang bangus na matagal nang namumuhay sa isang lagoon dito nga sa Matukad Island. So yun, pagkababa ko nga ng bangka, na-amaze na naman ako kasi ang pino talaga ng buhangin niya, para ka lang naglalakad sa buhangin ng Boracay. Sabi nga sa amin ni Alan, yung nagpapaandar nga ng bangka, dito na nga kami magtatagal at dito na rin kami manananghalian. Kaya ibinaba na rin nga ng mga kapatid ko yung pagkain nga namin. Then nabanggit nga niya sa amin kung gusto raw namin makita yung mahiwagang bangus. Tinuro nga niya sa amin kung saan kami magsisimulang umakyat. So yun, sa baba pa nga lang nga, nag-usap-usap na nga kami kung sino yung mga aakyat. Si nanay nga nung nakita nga niya na patusok-tusok yung mga batong aakyatin nga namin or hahakbangan nga namin, sabi nga niya sa amin, ayaw niya nang sumama. Then si Mary J naman, sabi nga niya sa amin, hindi nga niya kaya kasi nga syempre mabigat yung katawan niya. Baka daw madulas pa siya, kaya hindi na nga sila tumuloy na dalawa. Ako nga sabi ko, kayang-kaya ko to kasi nakapag-training na din nga ako ng hiking sa Mount Daraitan. Tatlo nga kaming babae na umakyat, ako, si Elena at saka si Jinea. So yun, sila rin nga yung kasama ko nung umakyat nga kami sa Mount Daraitan. Then yung dalawa ko ring kapatid na lalaki. Ang ginawa nga nung dalawa kong kapatid, si Jay, siya yung nauna para siya yung maging guide nga namin kung saan nga kami aapak. Then si Michael naman, siya yung pinakahuli para siguro kung sakaling may malaglag nga sa amin, siya na yung sasalo. Pagdating nga namin sa kalagitnaan ng pag-akyat, nagkawalaan na nga kami ng pwesto. Dahil din sa sobrang init, yung inaapakan nga namin, napapaso nga yung paa namin. Pare-parehas pati kami, walang mga tsinelas nung umakyat nga dito. Nung narating na nga namin yung tuktok, hindi naman namin makita yung gitna ng lagoon, kaya bumaba pa nga kami para makita talaga namin yung hinahanap nga naming bangus. Sabi nga ni Jay sa akin, kapag akyat nga namin ng tuktok, dapat nga nakikita na namin yung lagoon, pati nga yung bangus na lumalangoy. So yun nga, tuloy-tuloy lang din kaming bumaba, and then nakita na nga namin yung tubig ng lagoon. Tuwang-tuwa nga kami kasi nga nakita na nga namin. Nakakahingal guys, para kami nag-Mount Daraitan, pero mas malupit pa yung Mount Daraitan. Kita? Ay, Diyos ko. Yung hiking namin, hindi namin makita yung bangus. Nag-stop nga muna kami dito para nga makita nga namin yung bangus. Pero hindi kasi namin makita dito sa way na to. Sabi ko nga sa kanila, wag muna silang maingay kasi baka nararamdaman nga nila na may tao. Kaya ayaw nilang lumangoy papunta nga sa pwesto nga namin. Tawa kayo, may kasi raw yung hiking guide. Yung gold na isda. Ibig na tour guide. Ibig sabihin. Baka mabali yung inanuhan natin kasi kung tayo dito dapat to. Ano? Makikita mo ibang video, diba dito? Nakikita mo. Mali ang naadaan natin. Baka sa taas lang tayo doon? Dito. Yan. Sana pumunta dito. Paikot-ikot lang yung dalawang bangus. Masawa yata yun eh. Kaya nga. Hindi sila nagkaanak. Hindi madami ha. Oo. Baka pala sa laki tayo masuwa. Kaya nga. Tignan mo, kumikintab no. Pupunta pati dito. Sige na, mag-wish na kayo. O yun o, yun o, dami o. Ganda. Kintab o. Halo na maliliit, oh. Babalik tayo doon na makita. Ang tagal nga naming nakatayo dun sa pwesto nga namin pero hindi sa amin lumalapit nga yung bangus. Kaya ang ginawa nga ni Michael, kinuha nga niya yung cellphone ko para siya na nga lang ang mag-video dun sa pwesto nga niya kasi lumapit nga siya dun sa pinakagitna. Dun kasi pabalik-balik nga umiikot yung dalawang bangus. So yun nga minsan nakakapagtaka rin kasi bakit ang linis ng lagoon nga na to, wala man lang dahon ng mga nakalutang. Samantalang napapalibutan naman siya ng mga dahon. Tapos dalawang isda nga lang nga meron nga dito. Pero may mga nakita kaming maliliit na isda pero hindi naman siya
bangus. At saka kung bangus nga yun, bakit hindi nga sila dumadami at dadalawa lang talaga sila. At saka kung titingnan nyo yung bangus na maliit lang, sa personal ang haba talaga niya. Sabi nga sa akin ni Jay, parang mga 3 kilo nga yan kapag tinimba. Marami nga nagsasabi na 25 years na nga nabubuhay ang bangus na yan dito. Kaya tinawag nga nila na mahiwagang bangus. At saka kapag daw kinain nga yan or hinuli, merong bad luck na mangyayari. Kaya talagang hinahayaan na nga lang yan mga bangus na yan na palangoy-langoy lang dyan at hindi nga nila hinuhuli. Pagkatapos nga naming makuha na ng magandang video yung bangus, bumalik na nga kami. So yun nga, akala ko mahirap nga yung pababa kasi nga patulis yung mga bato. Mas madali pa pala yung pababa kaysa nga paakyat. Nung malapit na nga kami dito sa may pinakaunahan nga na pinag-akyatan nga namin, nakita ko nga yung magandang view nga dito. Sabi ko nga kapag may drone nga, ang ganda talaga ng pagkakashoot nga nito. Wo! Wo! Muya, market ka rin? Pagkababa nga namin, nakaready na nga yung mga pagkain namin. Akala ko nga nauna na silang kumain, inantay pala nila kami na makababa. Akala ko prito na manok eh. Kainan time. Iya, suka nga na eh. Pagkatapos nga namin kumain, nagbabad din nga ako dito. Halos 1 oras din nga akong nakababad sa tubig. Kaya pag ahon ko nga, ang iitim nga namin, hindi nga lang ako yung nagbabad. Kaming dalawa nga ni Jinea kasama nga yung mga bata. Nanay ko saglit lang din si Elena at si Mary Jane. Natulog lang sila dun sa may buhanginan. 3 oras din nga kaming naglagay dito sa may Matukad Island. Then papunta na nga kami sa next destination namin. Last na nga to. Lahos Island naman yung susunod naming pupuntahan. Si Jinea nga, na-inspired nga siya kay Andy Eigenman. Kaya nagpapatan talaga siya ng bongga. Gusto nga niya kapag katapos nga ng island hopping nga namin, may makikitang tan line nga sa katawan niya. Kaya bonggang-bonggang pagpapainit talaga yung ginagawa nga niya. Sabi ko nga sa kanya, sunburn na nga abutin nga niya kapag kaganyan siya maghapon. Magkalapit lang din naman yung Matukad Island tsaka yung Lahos Island. Parang magkatapatan lang sila. Itong Lahos Island, ito nga yung tinatawag na Twin Island dito sa Karamoan. Kasi yung tubig niya kabilaan siya. Pinanggigitnaan kasi siya ng rock formation. Yun, kaya siguro tinawag siya na Twin Island. Nakakamangha din nga yung mga rock formation dito. Ang hindi ko lang talaga gusto dito, ang dami niyang mga seaweeds dito sa may pinakaunahan. Kaya hindi ka rin masyado makakapaligo ng maayos. Yun nga, kasi nga ang dami ngang mga damo-damo. Picture lang din talaga yung ginawa nga namin dito. Pumunta pa nga kami dito sa pinakailalim nga ng rock formation nga na to. Kasi ang ganda mag-pictures. Nagbibiruan nga kami. Sabi ko nga, paano kaya pag may ahas nga dito? Kasi nga ang daming mga damo-damo. Then yung dalawa ko nga kapatid na lalaki, sinabayan pa nga nila ng biro. Kaya nagsisigawan na nga lang nga kami. So ito nga yung parang pinakailalim niya. Talagang madamo siya. Kaya nakakatakot din talaga mag-stay ng matagal. Pagkatapos nga naming mag-picture doon, lumabas na nga kami. Then maya-maya nga nakakita yung kapatid ko nga ng ahas. Pare-parehas nga kaming mga kinilabutan kasi nga iniisip nga namin paano kaya kung doon nga sa tabi namin nagpunta yung ahas. Hindi siguro namin alam yung gagawin sa sobrang pagkataranta. Kami nga lang yung mga nagpunta nga dito kasi yung mga bata ando na nga sila sa bangka. Inaantay na nga lang nga din kami. Bago nga kami umalis nga nila Jinea dito, yun. Puro picture nga muna yung ginawa nga namin. Last na island na rin kasi itong pupuntahan nga namin din. Yun, uuwi na nga kami. Uwi na kami. Ilang tao dito masyado. Hanggang sa pag-uwi nga namin si Jinea, wala talaga siyang ginawa kundi magpa-araw talaga. Talagang desidido siyang magkaroon ng tan line. So na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!